tahan na, tahan na. Umiiyak siya, nga. Pero once na narinig niya ang boses ng kanyang nanay, may kakaibang comfort. Bakit? They are spending time together, intimate together. Kaya siguro sabi ng John chapter 15, abide in me and I will abide in you. Alam niyo ibig sabihin ng abide? Remain. Remain in me. Stay in me. Wait in me and I will wait in you. Amen. Unfortunately, ang nakakalungkot mga kapatid, because there are a lot of voices that is now competing for our attention. Minsan, instead of asking God for His wisdom, instead of reading the Word of God for His instruction, minsan mas prefer pa natin yung voice ng friends natin. Voice ng boss natin. Boss, ano masasabi mo rito? Girl, sis, anong opinion mo about these things? At hindi masama na humingi ng opinion sa ating mga kaibigan. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, hindi opinion ng tao ang makakapagdala sa atin sa mas magandang antas ng buhay. In fact, let me just say this to you, napapansin ko ho na ang dahilan kung bakit chaotic ang ating society, human opinion. Lahat ng tao may sariling platform. Lahat ng tao ngayon may sariling opinion. At yung opinion minsan, imbis na nililihim na lang sa sarili, gusto pa ipagkalat para maraming likes. Na napansin ko ang human opinion nowadays puts our society in chaos. Parang taktika ni Satan talaga. Ina-amplify ni Satan, nilalakasan ni Satan yung boses ng pandaraya. Nilalakasan ni Satan yung boses ng confusion para makloud at mapagtakpan yung boses ng Panginoon. What if nagsasalita talaga ang Panginoon pero dahil mas malakas yung boses ng confusion, dahil mas malakas yung boses ng irritation, hindi natin naririnig ang totoong boses ng ating Panginoon? Napansin niyo ba mga kapatid na si Satan, ina-amplify niya yung lifestyle of sin?